una sa lahat, ano ma'am ang inyong masasabi o reaksyon dito sa pag-concede ni Senator Alan Peter Cayetano at sa formal na pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President kahapon, Ma'am Jen? Opo, actually, palagi naman nating inaabangan itong kaugnay sa Senado kasi magmula pa lang May, 'di ba, yung May 13 yung Senate shooting, tapos yung June 3 kung saan nagkaroon ng palitan ng liderato, at syempre kahapon yung pagpalit ulit ng liderato. Lagi naman po nating minomonitor. Kumbaga syempre sa atin, positibo dahil kumbaga magtutuloy-tuloy na yung kumbaga anumang mga nakabinbin na mga agenda o kaya mga business na gagawin sa Senado ay matutuloy na. Ibig sabihin, ito ay kumbaga kung magtutuloy-tuloy man yung impeachment trial, ay ibig sabihin makakapagtuloy na at mai-schedule na. So yan yung positibong nakita natin. Siguro itutuloy ko na rin yung reaction ko na kumbaga ang hindi lang positibo, alam naman natin na itong pagpapalit ng liderato ng Senado ay number games lang. Ibig sabihin, kung sino ang marami, syempre siya yung mayorya, siya yung magkakaroon ng kumbaga Senate leadership, 'di ba? Yung kaya nga na-elect o kaya naging Senate President si Gatchalian. So sa Bicolana Gabriela, kumbaga magtutuloy-tuloy yung usapin sa Senado, pero hindi natin matatatwa yung katotohanan, yung realidad na nandiyan pa rin yung faksyon ng Marcos at Duterte, lalong-lalo na po sa usapin nitong mga faksyon na meron sa Senado. Saka alam naman po natin, 'di ba, kumbaga itong pagpapalit, nakita naman natin yung mga drama serye na nangyari diyan nung panahon na kumbaga biglang napalitan si Cayetano. Bigla silang pumasok sa Senado para magkaroon nitong bogus hearing. So kung maalala natin, biglang ipinasok itong mga 18 Marines na mga kumbaga whistleblower daw at mga dating maleta boys ni Saldico, at maraming mga inakusahan na mga senador, mga dating kongresista na nabigyan daw ng maleta. So nagkagulo-gulo na naman, 'di ba? Kahit yung kanilang mga testimonya ay nagkagulo-gulo din. Kaya kumbaga nakita natin na politically motivated to, at syempre may demolition jobs doon sa mga napangalanan ng mga kongresista, at kumbaga kapansin-pansin na yung mga pinangalanan nila ay sila yung mga imbelto na mga kumbaga maiingay at talagang imbelto ngayon dito sa pagsasalang sa Senate ng mga itong usapin ng impeachment trial, lalong-lalo na po dito sa mangyayaring trial sa Senado. Kaya yan yung naging reaction namin. Kaya itong pagdi-delay, sinasabi natin itong pagpapalit ng Senate leadership ay na-delay lang yung impeachment trial ni VP Sara Duterte, pero yung faksyon, yung usapin ng corruption ay nandyan pa rin. Yun ang ating aabangan siguro sa mga susunod na araw. Alright. Dito, Ma'am Jen, sa tingin po ninyo, makakabuti po kaya sa Senado at sa taong bayan etong pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian bilang Senate President, o dapat hindi na? Si Senator Alan pa rin dapat, Ma'am Jen? In fairness naman, kumbaga in fairness kay Gatchalian, kay Senator Win Gatchalian, kumbaga hindi siya ganun katunog na pro Marcos o pro Duterte. Ibig sabihin, itong dating minority nila ni Tito Soto, sa tingin namin ay pumili din ng isang tao o kaya isang personalidad na makikita nila na parang may integridad, 'di ba? Kumbaga makikita natin na hindi pa ganun may bahid yung pangalan ni Senator Win Gatchalian. Kaya siguro siya ay yung pinili din ng dating minorya. So kung nung pumasok siya ng mayorya, naging positibo tayong tumingin, pero sinasabi nga natin, narinig ko kanina yung binabanggit ni Bongbong Kim na parang siguro hindi ko alam kung nag-usap sila na nag-offer sila kay Senator Escudero na siya yung mag-preside ng impeachment trial ni Sara Duterte, kasi nga kailangan, 'di ba, yung parang maalam sa batas. Tapos syempre yung abogado dahil impeachment din to. Tapos syempre baka win over nila si Senator Escudero kaugnay dito sa usapin. Kasi nga 'di ba parang nabasa masyado yung pangalan niya nung tinanggihan niya yung forthwith ng impeachment trial kay Duterte, kay Sara Duterte. Kaya kumbaga parang sige, bumawi ka ngayon, parang ganon. Tapos syempre sa tingin ko
positibo yun kay Escudero kasi makikita ng taong bayan kung syempre yung sinasabi niya 'di ba nung nakaraan na umattend siya ng session, sinasabi niya na ang importante pa rin sa kanya yung institusyon ng Senado. So patunayan niya na yung sinasabi kasi wala namang ibang kumbaga magta-trial o kaya magdidinig din ng kaso ni Sara Duterte kundi ang Senado. Kaya inaasahan talaga natin na magiging fair at syempre magiging mabilis yung impeachment kasi binabanggit nga natin na itong pagpapalit ng Senado ay dapat talagang magsilbi doon sa interes kasi sinasabi natin na napakatagal na, 'di ba? Araw-araw may sahod ang ating mga senador pero hindi sila nagtatrabaho ng maayos. So dapat lang talagang bumawi at makita natin yung kanilang pagtatrabaho sa panahon ngayon na masisimulan na yung impeachment trial kay Duterte. Opo. Ano ang inaasahan nyo, ma'am, kay Senator Gatchalian bilang bagong Senate President? Lalo na sa mga usaping nakaaapekto, halimbawa sa kababaihan at sa mamamayan, Ma'am Jen. Opo, napakagandang tanong po yun kasi alam natin sa Congress ang kumbaga umuusad at nasa third hearing na nakapasa na sa third hearing yung usapin ng EBAUSI o yung expanded BAUSI o kaya Violence Against Women and Children Act na kung saan idinadagdag po ng Gabriela yung usapin ng mga pang-aabuso na gamit ang social media. Ano po kasi alam naman natin yung usapin ng violence against women sa mga kababaihan at bata ay kumbaga ginagagamit na rin ang teknolohiya. Kaya siguro ini-expect natin sana hindi muna magpalit ano po kasi inaasahan natin na yung development ng EBAUSI sa Congress ay madadala kaagad sa Senate at sana mapag-usapan sa Senate at makita yung kahalagahan talaga na maamyenda at syempre ma-update din yung mga batas lalong-lalo na sa mga pangkababaihan, lalong-lalo na itong sinasabi nating mga karahasan sa kababaihan na dapat talaga na pagtuunan din ng pansin kasi marami 'di ba nakikita natin sa social media yung mga video ng domestic violence lumalala talaga. So ibig sabihin kailangan talagang kumbaga makita ng ating mga kongresista, ng mga senador na dapat nating i-update din yung mga batas lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan at bata. Opo. And ito, ma'am, sa tingin po ninyo, makatutulong kaya ang bagong liderato upang mapabilis ang pagtalakay sa mahahalagang panukalang batas at iba pang usaping nakabimbin sa Senado, Ma'am Jen? Sana ano po kumbaga patuloy na nagmamatiyag at nakita nga natin 'di ba yung pagpunta ni Senator Legarda at biglang pagpasok ni Senator Villanueva kahit meron din siyang kaso sa ombudsman 'di ba? Kumbaga siguro nakita nila yung pressure at saka na binabatikos at matatalino na rin yung ating mga netizens, ang ating mga kababayan na nakikita nila kung sino talaga yung nagtatrabaho. Although siguro hindi natin alam kung totoo yung pagko-congratulate nila sa bagong majority ngayon na nasa Senado kasi kumbaga sa bilang 'di ba talagang 13 na sila ng mga senador ibig sabihin nandoon na sa kanila yung majority. Kaya ang hiling lang natin dito sana yung impeachment trial hindi lang kay VP Sara Duterte at sa iba pang mga sangkot 'di ba yung kay Senator Ejercito na nakakulong ngayon at iba pang sangkot na binabanggit natin na either Marcos o Duterte faction man yan sa Senado ay sana kumbaga paghusayan nila yung yung impeachment at mapanagot hindi lang yung mga kaalyado nila kundi lahat talaga kasi alam naman po natin kitang-kita natin na hanggang sa ngayon nang iilan pa lang dalawang senador pa lang ang dating senador at si Ejercito yung nakukulong yung ibang mga sekretary kumbaga kulang na kulang pa ito dun sa panawagan natin na lahat ng sangkot dapat managot dahil yung usapin ng corruption ay nandiyan pa rin. Ibig sabihin, kailangan pa rin pong maging mapagmatsyag, maging mapagbantay ng ating mga kababayan kasi aabangan natin na marami pang pwedeng mangyari. At siguro kaabang-abang nga dun sa impeachment kasi nga doon na babatuhan talaga ng kanilang mga rason, kanilang mga ebidensya at syempre kung makikita natin kung saan talaga papanig itong ating mga senador lalong-lalo na sa usapin ng impeachment kay Sara Duterte. Opo. Pero ma'am, may pangamba ba kayo? May worry ba kayo na ang pagpapalit ng liderato ay maaaring may epekto sa pagiging independent ng Senado, Ma'am Jen?
Sa tingin namin meron kasi kung bibilangin natin sa panahon ni Marcos, 5 beses na nagpalit ng liderato, 'di ba? Kung titingnan siguro ng mga political analyst natin, kumbaga may krisis talaga sa Senado, ibig sabihin hindi stable ang liderato ng ating Senate. At siyempre yung mga pagpapalit-palit kasi ng leadership, meron siyang epekto lalong-lalo na sa pagdedesisyon ng Senado kasi alam naman natin 'di ba yung usapin pa lang ng Senate leadership, kung sino ang malaki ang numero siya yung mananalo, 'di ba? Parang gano'n na sinasabi natin na kailangan talagang merong paninindigan at kumbaga bantayan natin kasi sa totoo lang po yung mga protesta, yung mga pressure kahit sa mga social media, 'di ba, yung mga comments ng ating mga kababayan ay nakakatulong talaga siya para ma-pressure. Kaya nga lumabas si Villanueva, 'di ba, si Escudero, si Ligarda doon sa mga hearing na kailangan talaga nilang magpakita na sa taong bayan kasi sila na hindi pumapasok, sila talaga yung babatikusin kasi lumalabas. Nagre-research na din ang ating mga kababayan, 'di ba? Magkano ang sinasahod ng senador, kung sila ba ay pumapasok, yung kung hindi. Kaya kumbaga kailangan talagang magpakitang gilas at syempre maging sulit din ang kumbaga ibinabayad natin bilang mga taxpayers doon sa ating mga senador, lalong-lalo na sa panahon ngayon na crucial nga o kaya merong impeachment na magaganap. Kaya dapat bilisan at syempre panawagan natin Marcos o kaya Duterte faction man yan ay kailangan managot lalong-lalo na dito sa plunder o kaya sa korupsyon na meron po sa ating bansa. Opo, iyon. And dito, ma'am, ano po ang masasabi ninyo sa mga nagsasabi po na may kaugnayan ang pagbabago ng liderato sa mga malalaking usaping pampolitika na haharapin ng Senado sa mga susunod po na linggo, Ma'am Jen? Sa tingin namin meron talagang kaugnayan, 'di ba? Kasi kumbaga lahat ng kumbaga mga balita at yung mga galaw lalong-lalo na sa usaping pangpolitika ay meron talagang kaugnayan lalong-lalo na sa pagpapalit ng liderato. Ano po? Kasi halimbawa yung 'di ba yung naging Senate President tempore si Gatchalian, tapos dahil hindi pa siya kinikilala ni Cayetano, biglang pumasok sila at nag-bogus hearing. Yun pa lang makikita natin na sa Senate leadership, makikita natin na kaya nilang paikutin at kaya nilang magkaroon ng hearing at magkaroon ng demolition jobs online, 'di ba? Naka-online pa 'yun sa lahat ng kumbaga website ng Senate, sa lahat ng mga makakapanood. At kung papaano nila pinangalanan, 'di ba, na walang kahabas-habas yung mga ex-marines na sinasabi na merong mga kwento, merong mga diniliberan daw sila ng mga maleta. Kumbaga nagpapakita na kaya nilang i-manipulate ang mga ganitong mga hearings, lalong-lalo na kung sino ang mayorya, kung sino ang majority ng Senado. Kaya ibig sabihin tayong mga mamamayan pa rin ang dapat na magbantay. At siguro nakikita natin, 'di ba, na sa panahon ngayon dapat pag-isipan na natin na tama ba yung ibinoto ko nung nung last election sa Senado at tama ba na ito pa rin ang iboto ko sa 2028. So kumbaga ito yung nagpapakita talaga na dapat maging lesson na rin sa atin yung binoboto natin, lalo na yung mga miyembro ng mga political dynasty, 'di ba? Tapos yung mga traditional politicians, yung sinasabi natin na kumbaga nagpe-perform nga pero may mga pansariling interes. Kumbaga naririnig ko 'yan, 'di ba, yung mga binabanggit ng ating mga lawyers na karamihan hindi na sinasabing public servant kundi may mga pansariling interes, may mga political plans na pinoprotektahan at syempre may mga yun nga, yung mga political career nila ang gustong isalba, pero sana makita yan ng ating mga mamamayan at sana kumbaga makita yan hanggang 2028 para naman kumbaga matapos o kaya kahit papaano ay mawala yung mga political dynasty at mabago yung political system ng ating bansa. Okay po. Eto mga remaining question na lang, ano po. Bilang isang women's organization or women's group, ano po ma'am ang hamon ninyo sa bagong Senate leadership? Ma'am Jen. Opo. Unang-una siguro ang hamon natin ay kumbaga maging bias. Ibig sabihin maging bias, maging pro-people, maging bias doon sa katotohanan. Halimbawa, ito na lang sa usapin ng impeachment trial, hinahamon natin ang Senado na kumbaga ilabas nila, papagsalitain ang lahat ng mga witnesses, yung impeachment trial na kumbaga ipresenta
ng Kongreso yung kanilang mga ebidensya kaugnay dito sa impeachment para kumbaga makita. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman Senate ngayon ang mga judges, kundi kahit ang taong bayan ay mga hurado din sa kanya-kanyang paraan kung paano natin makikita na kung maniniwala ba tayo na talagang merong nagnakaw o kaya papaano ipapakita ng Kongreso yung kanilang mga ebidensya na merong korupsyon sa usapin ng confidential funds, merong mga usapin ng korupsyon sa intelligence funds ni VP Sara Duterte. Kumbaga makikita po yan ng ating mga kababayan. Kaya sana kumbaga maging bukas ang Senado kasi yun nga sinasabi nga natin na laging nakapagmatsyag, lagi pong nakasubaybay ang mga mamamayan lalong-lalo na sa panahon ngayon dahil yan po ang magiging sukatan ng ating mga kababayan lalong-lalo na po na kumbaga malapit na lang 'di ba 2026 halos isang taon na lang lampas tapos 2028 mag-e-election na naman. Kaya sana maging bias na ang ating Senado lalong-lalo na sa pagiging bias na makita ang mga ebidensya at kumbaga lumabas na lang ang katotohanan lalo na dito sa unang kumbaga task ng Senado ito yung impeachment trial. Okay, very well said, Ma'am Jen. Oh, ito ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro ma'am ano ang ating maiiwan na mensahe una sa mga tao, sa mga kagrupo natin, sa publiko, and siguro kung may message din kayo kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President, sige ma'am, ibigay ko sa inyo ang linya. Siguro ang mensahe na lang natin lalong-lalo na sa ating mga kababayan, ano po, kumbaga dahil sinasabi ko nga kanina na kumbaga well-informed at lahat ng mga paraan ay pwede nang makita at marinig, mapanood ng ating mga kababayan ang mga hearing sa Senate at Congress. Kumbaga panahon na ito para kumbaga makita natin at sana ibalik ng Senado yung pagiging independence niya sa usapin ng integridad lalong-lalo na po sa paglabas ng katotohanan. Ano po, yun ang ating mensahe sa Senado at syempre kay Senate President Win Gatchalian. Tapos syempre sa ating mga kababayan, bantayan po natin kasi alam naman po natin 'di ba yung pressure, yung pagkakaisa at pagsubaybay ng mga mamamayan. Meron talaga siyang nagagawa lalong-lalo na sa usapin ng ating politika. Dahil kumbaga tayo rin po kumbaga ang makikinabang o kaya magsasuffer anuman ang maging resulta nito. Tapos pangatlo, binabanggit ko rin kanina na sana maging lesson at syempre eye-opener pa rin sa atin yung mga nangyayari ngayon kung paano tayo pumipili ng iboboto natin lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Darating na po yun. Kaya sana, kumbaga, yung political system, baguhin natin. Kumbaga, tingnan natin kung ito pa ba na nangyayari ngayon na nag-aaway-away ang Senado na kumbaga kagulo ang political system ng Pilipinas. Ito pa ba ang gusto nating mangyari sa 2028 at sa susunod na ipapamana natin sa ating mga anak? Yan po yung mga mahalagang tanong na siguro itanong natin sa ating mga sarili kung tayo ay boboto sa susunod na election. Kasi yun nga sinasabi natin na ang boto natin ay meron siyang implikasyon sa kinabukasan natin at sa mga susunod pang henerasyon. Yun lamang po, Bombuker, at maraming salamat sa pagkakataon na nakapagbahagi ulit ng pahayag ang Bicolana Gabriela sa inyo at sa atin pong mga kababayan na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa nakikinig ng Bombo Radyo Naga. Salamat po.